Nasaan na kaya sila? Amen? Noong nakaraan may nagtanong sa akin yan sa labas. Sabi niya sa akin, Pastor, ano po kaya itong pandemic na ito? Pinaparusahan na kaya tayo ng Diyos o ginagamit na ng dyablo itong pandemya na ito? Para tayo hatulan na. Sabi ko naman, ang sagot ko po ay ganito. Ang nararanasan nating pandemya ngayon, I believe, ito po ay unang alam ng Diyos, siyempre. Pangalawa, ang pandemya na nararanasan po natin ngayon ay ipinahintulot na ng Diyos na mangyari. Ang nangyayari po sa atin ngayon, this is one of the permission of God. Pinirmit niya na mangyari ito. Para yung mga mananampalataya na hindi nananalangin, manalangin. Para sa mga mananampalataya na hindi nagbabasa ng Bible, magkaroon ng panahon magbasa ng Biblia. Hello? Nangyari ang mga pandemya na ito, itong krisis na dinadaanan natin ngayon, para ang bawat pamilya ay magbuklod. Kasi nung walang pandemic di ba? Laging wala sa bahay. Uuwi, pag galing trabaho, matutulog. Tama? Darating na lang, imbis na magkikis pa kay wife, hindi na makapag-kiss. Ikikis na yung unan para matulog. Wala nang panahon sa asawa, wala nang panahon sa mga anak. Amen? Wala nang panahon, unang higit sa lahat sa Panginoon. Kaya, ang sagot ko, ipinahintulot na ng Diyos na mangyari ito sa atin. Especially sa mga mananampalataya. Kasi may mga mananampalataya pong nakakalimot. In verse 31, mababasa po natin dyan, basahin ko po sa English. Ang sabi dyan, Simon, Simon. Ang kausap muna ni Jesus Christ dyan, ng ating Panginoong Jesucristo, si Simon Pedro. Sabi niya, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. Sabi sa New Living Translation, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift each of you. Kaya unang puntos po natin, Satan has desired to sift every believer. Kung makakapagsalita lang sa atin ngayon ng kaaway, ang dyablo, sasabihin niya, yes, nung ibang mananampalataya, na-separate ko na. Nataong may pandemic. Amen po ba? Well, kahit hindi lang naman dahil may pandemic. Ang kaaway natin, lagi may ginagawa. Amen po ba? Saan tayo sineseparate ng ating kaaway? Separate from the love of God. Amen? Yun ang desire ni Satanas Ang gusto niya, mahiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ang problema, yung ibang mga mananampalataya, nagpapahiwalay naman. Ano kayang ibig sabihin kaya nun? They resist or not? Bakit ako napapasok niya? Okay? So, Satan desired, to separate us from the love of God. Pero ano sabi na Romans chapter 8? Walang sino man ang pwedeng makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Tignan mo ngayon katabi mo. Tanungin mo siya. Tumingin ka sa likod kasi hindi tayo nagpapansinan dyan Tignan mo yung nasa likod mo, nasa harap, nasa tabi. Sabihin mo sa kanya, walang makipag-ihiwalay sa atin sa Diyos. Sabihin mo sa nasa likod mo, nasa harap, nasa gilid, walang sino man ang pwedeng makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Matagal nang talo yung tanim na yan. Matagal na siyang talo. Before the foundation of this world, talo na siya. Kaya lang bakit siya nananalo?
Parang yung kwento ng isang lalaki, sabi niya ganito eh. Alam niyo po, Pastor, parang laging ganun no? Lagi na lang may nagtatalo, pusang itim at pusang puti sa aking dibdib. Okay? Ngayon, sabi na lang doon ng pastor, malalaman mo kung sino nananalo, kung sino yung mas pinapakain mo. Kung ang pinapakain mo lagi ay pusang itim, lagi siyang nananalo. Pero hindi ko sinasabing literal na pusang itim dyan sa dibdib niyo, ha? Kung ang pinapakain natin dyan sa puso ay kabutihan, kalooban ng Panginoon ay lagi naghahari dyan, walang magagawa ang dyablo sa ating buhay. Kaya lang ang problema, pinahayaan natin at pinapayagan natin ang kaaway na kumilos sa ating buhay. Sabi nga na awitin natin, di ba? Wala nang pipigil sa pag-ibig mo, nadarama ko. Tapos isang kanta natin, yung, di ba? Maraming mga hadlang sa ating pagsunod, napakaraming hadlang. Sobrang daming hadlang. Amen? Pero dahil tayo po ay pinalaya na ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, tinubos tayo ng Diyos mula sa pagkakasala. Amen? Dapat na maging response natin tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Ano pa? Separate from the love of God. Hindi lang doon. Satan desired to separate us from the ministry. Amen? Lalo pagka gustong-gusto mong maglingkod sa Panginoon, ano? Gustong-gusto mong ipagamit ang buhay mo natin sa Panginoon. Ang kaaway naman, ang daming paraang gagawin para hindi matuloy yung gusto mong gawin, ano? Gusto mong maglingkod sa Panginoon, gusto mong umayo, gusto mong ganito. Pupunta ka na ng simbahan para sa mga evangelism, biglang may mangyayari. Ano? Kaya, alright. Pwede ba pakitapik mo yung katabi mo? Para matahimik natin lahat eh. Ang tahimik natin, ano? Tayo lang, tahimik pa natin, ano? Okay. He demanded permission to sift you. Sabi sa Tagalog, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas. Akalain mo yun? Hiniling ni Satanas na subukin kayo. Kasi nagtatalo-talo na sila eh. Kung sino pinaka-the best sa kanilang lahat, sa kanilang 12. Kaya ang ginagawa ni Satanas, hinihiling niya sa Diyos na subukin sila. Right? Sabi doon, tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang iba sa mga trigo. Okay, pag sinabi pong sift o separate means to riddle. Ano pa? To shape or to winnow. What is the purpose of God? The purpose is to separate yung trigo sa iba. Siyempre, halimbawa yung bigas. Hindi mo naman makakain yung bigas kung hindi ihiwalay sa iba. Tama ba? Di ba ginigiling yan? Pagkatanggal sa palay, padadaanin sa makina para maalis yung iba at lumabas yung bigas. Ganyan ang gustong gawin ni Satanas sa mga disipulo. Ganyan din naman sa panahon natin ngayon, hanggang ngayon. Ganyan ang trabaho ng kaaway. Ihiwalay tayo sa Diyos. Bakit? Yung impyerno kasi para sa kanila lang yun eh. Gusto niya ng kadamay. Kaya kahit mananampalataya, inaakay niya. Kahit yung mga mananampalataya, inihihiwalay niya sa Diyos. Ganyan siya kumilos. Right?
Dadala nila ng simbahan, hindi mo na ako makakadala, pastor, kasi dami kong labahan. Okay, seek ye first all the labada, and all the labada will be added unto you. Gusto ba natin yun? Basta hindi mo na ako makakatay kasi ito may problema ako. Okay, seek ye first all the problema, and all the problema will be added unto you. Hindi po ako makakadala, pastor, kasi nag-away kami. Okay, sige, seek all the away. Okay ba? Kaya, mais tayo. Alright. The purpose of God is to separate yung trigo sa iba. Pero dito makikita natin ang purpose ng Diyos at ang purpose ng kaaway. Ang purpose ng Diyos i-separate tayo sa dilim. I-separate tayo from darkness. Diba? Bago tayo nagkumilala sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoon, nasa dilim tayo dati. Amin po ba? So from darkness, ang purpose ng Diyos na tayo dating namumuhay sa kadiliman, na tayo nasa diliman, nasa kadiliman, diliman tuloy, nasa kadiliman, amen? Ang purpose ng Diyos doon ay alisin tayo from darkness to light. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, He is the light of this world. Hello? Tayo na nasa dilim, because of Christ, nanampalataya tayo sa Diyos. Hello? Hindi yata kayo naniniwala. Because of Christ, nawala tayo sa dilim. Ang problema, maraming mananampalataya today, madilim pa rin ang buhay. Bakit kaya ganon?